Palit-palit. Oh. Ang cute din itong hotel na to kahit maliit lang yung mga rooms. Very clean, very neat, at saka maayos yung reception. Itong hotel na pinag-i-stayan ko, ang tawag sa kanya is Yellow Hotel, and located to sa Lahug in Cebu City. Tapos yung pupuntahan natin na Menor Basilica de Santo Niño de Cebu is located around 5 kilometers away from here. So mag-book na lang tayo ng Grab. Ito na yung ride natin. Nandito na ako sa church pero may makadala ko kasi mga cellphone, power bank, wallet, nakalagay lang sa paper bag. Wala akong dalang maliit na bag. So hanap muna ako ng mabibiling maliit na bag before tayo mag-proceed sa church. At saka sabi nila bawal daw ang shorts sa loob. Ito ba yun? Bawal ang shorts? Ah, talaga? Ha? Ah, okay. Bawal pala? Kailan pa yun bawal? October 1? This year? September pa lang eh. Oh. Nagtitinda sila ng nagpaparenta sila ng short, ng pantalon kasi bawal daw ang naka-short. Dito sa loob ng ito yung Menor Basilica de Santo Niño, di ba? Oh, meron niya. Maipot kayo. Ah, okay. Sige. Hindi na lang ako papasok. Patingin na itsura ng rent. Ay, sige. Ano niya? Hala, hindi kasya sa akin yan. Ayusin pang ilugoy. 50? Bawal pala ang shorts. Bawal nga ang naka-shorts? Ah, sige. Bawal daw, sabi talaga. So ang gawin ko muna is hanap ako ng mabibila ng sling bag siguro na maliit para may paglagyan tong may paglagyan tong mga gamit ko. Tsaka hindi pa tayo nag-breakfast eh, so gusto ko muna rin kumain. Bag, sling bag. Ay, ganda. Ito pero pambabae naman. Pwede kaya Cebu. Lah, pang to? Magkano po ang isa dito? 100 pagbilan nga na isa. Pipili ako mukhang mas ito na lang, I love Cebu. 100. Sige, salin ko na. Mga gamit ko. Yung cellphone. Power bank. Okay, thank you. Salamat. Sita 100 lang ang ganda. Safe na yung gamit natin. Kain muna tayo. Uy, mukhang masarap dito. Wala upuan. Ate, pakain. Kakain na. Kain tayo. Dito lang sa gilid ng simbahan. Pero dito tayo mismo. Puta. Isang rice, isang bicol, at saka tatlo. Ha? Mukhang masarap tong Bicol Express nila. Dami nila ulam 10 putahe. Pero Bicol Express tayo favorite namin. Kano kaya ito? May kasamang 3 lumpia plus yung water. Yan, tsaka isang rice. 125 pesos. So dahil hindi pala nagpapapasok ng naka-shorts sa Menor Basilica de Santo Niño, dito na lang tayo sa kabilang church. Sa kabilang kalye. Ano kayang church ito? So ito pala ay ang Cebu Metropolitan Cathedral. Yeah, at least dito pwedeng hindi bawal yung shorts. Ang laki rin itong church na to. Pilgrims of Hope Archdiocese of Cebu.
Ay nako, gusto ko talagang dun mag-shoot sa loob ng complex ng Minor Basilica. Kaso nga naka-shorts nga ako. So paano natin to susolusyonan? Grabe naman, ang laki! Malaki ka rin, sir. Hindi man yun di garter, oh. Ay, i-try mo muna. Grabe naman to! Try mo muna. Hindi pa nasuot. Yun na naman tayo hindi garter dito. I-try mo muna yan. Parang ako nakapalda rin. Try mo muna yan. Pwede na, di ko na si zipper. Sige, pwede na to. 50. Dala ka ng kanina. Pwede na tayo makapasok kasi naka-pantalo na tayo na black. Thank you! Ito pong Basilica de Santo Niño de Cebu ay isa sa pinakamahalagang religious establishments dito sa Pilipinas at napakalaki ng role na ginampanan niya sa history natin, no? Nung dumating ang mga Espanyol sa Pilipinas para i-introduce ang Catholicism sa bansa, ayun, parte na ang Cebu, particularly ang Basilica de Santo Niño de Cebu sa kasaysayan na yun. Kapag fiesta ng Cebu or kapag sinulog pag January, sobrang daming tao dito. Hindi ito mahulugan ng karayom. But right now is an ordinary day. It's a Saturday. And ito yung mga deboto ngayon na sumisimba dito. Yan sina ate, yung mga nakadamit na yan. Mga nagtitinda sila ng kandila. Ito yung area kung saan nagsisindi ng kandila yung mga devotees para sa kanilang mga hiling at mga dasal in life. So ito na yung Magellan's Cross po. Yan, nandyan yung sa loob yung Magellan's Cross. Pasok po tayo sa loob. Sa kanilang mga anak, mga pamangkin, tulungan niyo po makapagtakbo sa mga tulungan niyo po para Viva Pixelor! Cross pala na yung na dinidepict sa picture, yung pindalo wood yung gamit doon una. Nakapaloob siya dito sa Magellan's Cross na to ngayon na parte nitong structure na to. Marble, it's made up of marble. Kadalasan kasi, lalo na kapag fiesta or kapag sinulog festival, nakasara itong mga grills ng Magellan's Cross. Hindi ka pwedeng pumasok kasi punong-puno ng mga alay na kandila yung loob ng mismong loob ng Magellan's Cross na ito, na lugar na to, no? Pero ngayon, open siya and maraming taong nakakapagdasal dito ngayon. Alam niyo yung sina ate na yan, mga nakadilaw, hindi lang sila nagtitinda ng kandila, pwede ka rin sa kanila magpadasal. Sila mismo magdadasal pag bumili ka sa kanila ng kandila. Tulungan niyo po ang kanilang mga sakit at pagalingin niyo po mahal na si Lord Santo. Kasama na po sa kanilang love life, lalo na po sa mag-asawa. Bilang nandito na tayo, magpapadasal tayo kay nanay. Nanay, anong name mo? Nora Inares. Ma'am Nora, ate Nora, padasal po. Ano apelido? Pangalan mo? J.R. Ibong. Salan samahan sa anak sa Diyos Espiritu Santo. Mahal na Senyor Santo ninyo, anay kanihalat ni J.R. Eva family. Pasalamat sa mga grasya trabaho para sa mga negosyo, success, good health, travel and business, work, family. Nabangintan sila sa ng pagpamuyo. Labi na sa mga negosyo, mga pakampo Santo ninyo. Imo silang tabangan o imo silang panalanginan. Viva Pet Senyor! Pasalamat sa grasya, trabaho, negosyo, success, good health sa pamilya o Thanksgiving. Santo ninyo o balaan na cross, anaya sila kanimo, nagahalad o nagatuman sa panaan. Viva! Pet Senyor, daghan pang grasya, mayong pagbiyahe o mayong pagpamuyo para sa mga negosyo, mga pagampo nga imong tabangan, imong panalanginan, uman sa tanan ng mga santo, sumasantas, pasalamat, sa ngalan sa mga sanag sa Diyos Espiritu Santo. Viva! Pet Senyor! Good health sa pamilya, Thanksgiving. Thank you po. Saan ko ito lalagay? Doon sa ibabaw? Thank you, Ma'am Nora.
So yun, pinagdasal tayo ni nanay. Tapos itong mga kandila na to, bawal kasi siyang sindihan. Hindi siya pwedeng sindihan, so lalagay ko lang siya dito sa ibabaw. Ito talagay sa babaw. Ay, so unfortunately, hindi ako nakahanap ng lugar dito sa loob ng complex para makapagkwento, no? So, meron mga upuan pero medyo maingay at saka medyo mainit pa rin dito. At saka ayokong istorbohin yung mga ibang tao nagdadasal dito. So, hanap tayo ng ibang lugar. Okay, dito tayo sa Puente Osmeña Circle. Just across Raha Park Hotel, no? Yung tanong, paano tayo tatawid papunta dyan sa loob? Okay pa tong park na to, no? Tahimik. Pero may mga tao din, marami din actually, karamihan mga estudyante na feeling ko nagpa-practice ng mga sayaw-sayaw nila, ng mga TikTok dance nila. So kanina nga po nandun tayo sa Minor Basilica de Santo Niño de Cebu, pero wala naman akong opportunity o wala akong lugar doon kung saan pwede akong magsalita or mag-vlog ng mapayapa kasi ang dami nga pong tao at ayoko namang istorbohin ang mga tao doon na nagdarasal pag ako ay nagpo-vlog, no? So, hindi naman related sa Catholic Church or sa simbahan yung aking bina-vlog, kaya minarapat ko na lang maghanap ng ibang lugar para mas mapayapa po tayo at mas malayang makapag-vlog, makapagkwento sa inyo. Itong Puente Osmeña Circle ay matatagpuan sa gitna ng Cebu, mismong nasa puso siya ng Cebu City at napaka-symbolic nito para sa mga Cebuano. Ipinangalan nito kay dating Pangulong Sergio Osmeña Senior na isa pa lang Cebuano statesman. So isa natin siyang dating Pangulo at nagmula talaga siya sa Cebu. Maraming beses nang ginamit ang Puente Osmeña Circle sa mga mahahalagang events, cultural events para sa mga Cebuano. Pero sa ngayon, ang mga nakikita ko nagaganap dito ay puro mga estudyante, no? Na gumagawa ng kanilang mga school activities, mga sayaw, mga nagpa-practice sila ng kung ano-anong sayaw, may mga nag-meeting dito, may mga kumakanta, may mga nagdo-drawing pa ako nakikita. So yun ang kasalukuyan nangyayari dito ngayon at medyo maulap ang panahon ngayon. Thankfully, hindi naman umuulan. So perfect weather pa rin para makapagkwentuhan po tayo. Konting excuse kung maririnig nyo ang mga tunog ng sasakyan na bumubusina dahil nga po isa itong rotonda. Isang rotonda ang Puente Osmeña Circle at napakarami pong sasakyan na dumadaan. Nandito po ako sa Cebu ngayon, hindi para sadyain siya at para magstay dito ng matagal, kundi I'm only transiting, no? So nadaanan ko lamang po itong Cebu kasi papunta po ako ng Samar. Northern Samar, more particularly sa San Roque, Samar. Yun po ang destination ko, pero bukas pa po ako pupunta doon. Nagkataon lang kasi na sa Cebu Pacific, walang direct flight from Manila to Northern Samar, kaya minarapat ko na dumaan ng Cebu kasi mas matipid din po yung pamasahe. And while nandito na ako, so mga 2 days, nag-spend na rin ako ng time para medyo mamasyal ng kaunti and hinintay ko po yung isa kong kaibigan na sasamahan po tayo sa mission natin sa Samar. Yes, tama po ang inyong dinig. Sa Samar po tayo pupunta para sa isang mission. Itong mission po na ito ay may kinalaman or may pagkakahalintulad sa mga mission na ginagawa ng Pugong Biyahero channel ni Sir Paul mismo. At syempre pati na rin ni na Madam Yula at ni na Toots TV about pagkakawang gawa, volunteerism, and syempre pagtulong sa kapwa in general. Sa ngayon, medyo konting detalye pa lang ang pwede kong i-share habang hindi ko pa talaga na isasagawa ang actual na mission. Pero may mga kaibigan po tayo na tumutulong para ma-reach yung isang community doon na mga estudyante o isang paaralan para makapag-identify po tayo ng someone na posibleng deserving na makatanggap ng financial help sa kanyang pag-aaral. Kagaya po ng nabanggit ko sa inyo, ay china-challenge po tayo ni Sir Paul na gumawa ng mga iba't ibang charitable activities or mga volunteerism work para maging marapat tayo na maging member ng official member ng PB team or ng Pugong Biyahero team. Pero ginagawa ko po ito hindi para doon kundi dahil gusto ko lang po talagang gawin ang pagtulong. Naalala ko meron pong isang nag-comment sa JRTV videos na nagsabi na wala namang alam sa charity vlog yang si JR. At syempre pati sa si Toots na rin na mga nakikisabit lang daw kami or mga asungot lang daw ni Sir Paul. Hindi po totoo yun. Kami po ay maraming mga charity activities na ginagawa na hindi naman namin po pinapublish. Kumbaga hindi naman kailangan all the time ay ipagmalaki siya. Pero okay lang din po kung pinagmamalaki natin siya para meron naman po tayong mga ma-inspire na ibang tao na tumulong din sa iba. Ang video na ito or ang kwentuhan na ito ay tungkol po sa akin. Tungkol po ito sa aking history of participating or leading mga iba't ibang charitable activities in the past.
So ang nais ko pong ipakita sa inyo dito sa video na ito ay ang mga iba't ibang activities na sinalihan ko or pinangunahan ko na may kinalaman sa volunteerism or charitable activities. Nais ko pong mas maipakilala ang aking sarili sa inyo, hindi lang bilang isang travel vlogger or ordinary vlogger, kundi bilang isang tao na merong malasakit sa kanyang kapwa. Alam nyo, napakalaking tulong po ang mga naging karanasan ko sa paggawa ng charity activities sa mga bagay na gusto ko pang gawin o isagawa. At syempre, isa na rin po sa mga inspirasyon ko ang ginagawa ng Pugong Biyahero Team na kilalang kilala sa kanilang mga charity work. Sobrang dami ko na pong charity work na nagawa sa loob ng maraming taon na nagdaan, pero hindi ko na po yun may isa-isa sa ngayon. Ngayon po, samahan nyo na lang po ako na balikan yung mga hindi ko makakalimutan na charity work activities na ginawa ko sa loob na lang ng 10 taon. At magkukwento po ako kasama ang mga pictures, mga photos, at pati yung mga naganap, mga kwento sa likod po ng mga bawat litrato. Ayan, simulan po natin sa isa sa mga activities na ginawa ko 10 years ago or in August 2015. At ito po yung pagsali ko sa isang event na kung tawagin ay Kaleidoscope Art Event. Yung Kaleidoscope Charity Event po, isa po yung auction or subasta na ini-sponsoran ng company na pinagtrabahuan ko before, kung saan inaanyayahan ang mga employee na may special na talento para i-share yung kanilang mga ginagawang artwork at i-auction siya for charity. Meron po akong sinubmit doon noong 2015 August na isang painting na ginawa ko. Heto po. So ito pong drawing na to ay aking ginawa gamit lamang ang simpleng sign pen at mga colored sign pen. Ang tawag po dito ay Same Love. Ayan po ang kopya niya. Kung gusto nyo i-screenshot, pwede rin po. Naalala ko nung dinrawing ko po itong artwork na ito, ako po ay nasa Melbourne, Australia noong 2015. At nagkataon din naman po na doon po ginawa yung auction. So nandun po ako nung mismong auction day. Naalala ko, shinare pa siya nung company namin sa Facebook, no? So imagine, napili yung aking artwork para ma-share at nakikita yung post na yon, Facebook post na yon ng publiko. Yan, ang nakabili po ng artwork ko ay yan. Yung lalaking yan ay isa po yung executibo, isa pong napakataas na tao sa kumpanya. At binili niya po yan sa halagang 18,000 pesos. Diretso na po yung proceeds sa charity ng aming kumpanya. Kaya naman, nung second year, sumali po ulit ako sa same event, sa Kaleidoscope. And ito po naman yung aking entry that year. Ang tawag po dito ay Mother and Child. Ayan. So isa po siyang uri ng line art drawing, no? So hindi po ako yung nagdo-drawing na gumagamit ng charcoal or gumagamit ng canvas na mga may kulay. So ang gamit ko lamang po ay sign pen or parang hindi naman ball pen, no? So, para sign pen nga talaga siya. And then, pinadala po ulit yan sa Australia para ma-auction. Yung auction po doon ginaganap sa Australia, hindi naman po sa Pilipinas. At nabili po ito sa halagang 16,000 pesos naman noong taong 2016, August 2016. So, mas mababa siya kumpara sa nakaraang taon. But still, imagine, 16,000 pesos. Saan mo kukunin yun kung gusto mong tumulong sa kapwa at makapagbigay? Napakalaking halaga ng 16,000 at kung ang akin lang namang contribution ay ang aking effort at talent, why not, diba? Why not ibahagi natin yun sa kanila? Ala, ito namang next ay nung taong 2017, March to be exact. Nakakatawa po itong memory na to kasi naalala ko, para makapaglikom kami ng pera, kami pong mga grupo ng mga biker, pwede kaming gumawa ng mga kung ano nakakatawang bagay na ipapagawa sa amin ng mga kaibigan namin o kapamilya at kapalit po nun ay donasyon. So kung makikita nyo po dito, nakasuot pa ako ng bike attire ko niyan at yun po yung aking road bike. Kasi may nag-comment sa akin na isang sponsor, sabi niya kapalit ng ganitong halaga, mag-lipstick ka at mag-bike ka ng nakasuot ng lipstick. Ang dami po namin, kita na nyo. Yan po yung mga kasama ko na gumawa na ng iba't ibang challenge para sa charity. That year, ako po ay nakalikom ng 9,350 pesos para nga po sa isang high school na aming tinulungan at that time. Grabe, ngayon ko lang po ulit nabalikan at napakasarap alalahanin ito mga memories na ito. Nang parehong taon, taong 2017, pero sa buwan naman ng August, ako po ay sumali ulit sa pangatlong pagkakataon sa Kaleidoscope event kung saan ito naman po yung sinubmit ko na artwork. Again, isa pa rin po itong form ng line art drawing. And tinawag ko pong artwork nito na Golden Elephant or The Golden Elephant. At ito pong The Golden Elephant na artwork ko na ito ay nabili po sa halagang 18,100 pesos. Wow! Ito na, noong 2018, ito po yung simula ng mga taon ng pagbibigay ko ng mga tsinelas sa mga poor but needy people or street dwellers ng Manila.
So ang tawag ko po sa project na to ay ang annual Chinelas Gift a Gift, kung saan bumibili po ako ng mga mumurahing pares ng rubber na chinelas para may pamigay po sa mga tao nangangailangan, lalo na yung mga nasa kalye. Taong 2018 po ito, nagsimula lang po ako sa 32 pairs. Isipin niyo po, 32 pares lamang ng tsinelas ang binili ko sa mga nalikom ko na halaga mula sa mga kapamilya na nag-donate para makabili ng mga mumurahing tsinelas sa Divisoria. So mga hindi naman yung mga mamahaling tsinelas, mga murang tsinelas lang po. At magpapasko po yan December 2018 po yan. So napakagandang, alam nyo yun, napakaliit na gesture, napakaliit na halaga, pero napakalaking tulong po yan para sa mga taong nangangailangan sa kalsada na hindi man namigan ang kanilang mga paa sa araw ng Pasko. So kita nyo, napakaliit na bag lang, plastic bag lang yung pinaglagyan ng 32 na tsinelas na yun. 32 pairs. At ang mga tumanggap po niyan ay mga taong nakatira sa ilalim ng tulay sa Jokno Boulevard sa Pasay City. Noon namang sumunod na taon, 2019, dahil nga maraming natuwa nung isinare ko yung tsinelas gift giving natin noong 2018, may mga nag-donate na iba nating kaibigan, pati mga office mates, no? So sa halip na 32 pairs, naging 280 pairs na yun na pamigay natin noong December 2019. Again, panahon po yan ng Pasko and napakaraming natuwa, napakaraming napagbigyan actually, at kinailangan ko pang isama yung mga iba ko pang kaibigan para matulungan ako magbuhat ng mga tsinelas. So palagi ko ring ina-account lahat ng mga nagdo-donate kung magkano ang donation, no? Ayaw nila ipapublish yung mga buong pangalan nila, siguro nahihiya po sila. So yung iba dyan, anonymous, pero lahat po yan ay accounted for, lahat po yan ay may pruweba ng resibo ng pagbili ng tsinelas. Wala pong any amount na napupunta sa akin. Ayan po yung mga volunteers na sumama sa akin sa pamimigay. Taong 2020, I'm sure alam nyo po na napakahalaga ng taon na to dahil ito yung taon kung kailan nagsimula yung COVID. Nangyari yung COVID. Pero before pa po yung declaration ng mga lockdown, may isa pang significant event na nangyari sa Luzon. Naalala niyo po ba kung ano yun? At yun po ay ang pagputok ng Bulkang Taal sa Batangas noong January of 2020. Alam niyo, parang meron akong obligation, meron akong moral obligation sa aking mga kapwa na makatulong. And bagaman wala po akong malaking pera para maibigay sa kanila, ang kaya ko pong gawin ay maglikom ng pera mula sa ibang tao, sa mga kaibigan at kaopisina ko, kapamilya, para makatulong kami dun sa mga nasalanta ng pagsabog ng bulkan. So ang ginawa ko po, nag-post ako sa Facebook, no? At tinag ko yung iba't iba kong kaibigan, plus in-invite din nila yung kanila pang ibang mga kaibigan na mag-donate sa aming planong pagpunta, actual na pagpunta sa Batangas para maibigay itong mga tulong na ito. Marami po sa kanila ang nagbigay ng financial donation. Marami rin po sa kanila ang nagbigay ng in-kind donations or mga gamit or damit para sa mga nasalanta. And marami din po sa kanila ang nag-effort naman na sumama sa actual na pamimigay at pagbili ng mga produkto na ipamimigay namin doon sa nasalantang lugar sa Batangas. Pagkatapos po niyan, dahil taong 2020 na nga po ay naging kasagsagan na noon ng pandemic at hindi tayo makalabas, hindi na tayo makapamigay ng tsinelas, hindi nga tayo makagala. Alam niyo yun, napakalimitado ng mga bagay na pwede nating bilhin. Naalala niyo pa ba noon, may mga quarantine pass pa tayo noon, no? At napakarami sa atin ang nawalan ng trabaho noong 2020, nung panahon ng pandemic. Napakaraming tao na hindi makabili ng mga basic na pangangailangan nila sa kanilang kusina, para sa kanilang pang-araw-araw na pagkain. So ang naisip ko naman pong activity niyan ay ang magtayo, mag-run, magpatakbo ng isang community pantry. Yan. Naalala niyo po yan dahil napakaraming community pantry na isinagawa ng mga volunteers at donors noong pandemic, di ba? Para makatulong tayo sa mga kapwa natin na nawalan ng trabaho at nawalan ng pera. Napabili nila ng kanilang basic needs. So ako po ay naglikom na naman ng halaga. Again, hindi po ito pera ko lahat, ito po ay paglikom ng mga halaga mula sa iba't ibang tao na willing ding mag-donate. And isa po yan sa realization ko, no, na napakarami talagang gustong tumulong, hindi lang nila alam kung saan at kung paano tumulong. So masaya ako na naging instrumento ako nung panahon na yan na mag-conduct ng community pantry, at ginanap po namin yan sa Sitio Angol sa Boracay. Kung itatanong nyo po bakit naman sa Boracay ka pa community pantry, kung taga Cavite ka, pwede naman sa ibang lugar na malapit sa inyo or sa Mindoro, di ba? So tumagal po ng 2 linggo yung community pantry na yan, at ito po yung mga picture ng mga bagay na ipinamigay namin. Ayan, mga bigas, mga gulay, mga itlog, mga dilata, ayan, mga sardinas, no, mga mantika, patis. Lahat ng mga basic na pangkusina ay
binigay po namin yan. At syempre ito po ay libre, no? Sa pagkakalala ko, kailangan pa namin magsama ng police assistance, no? Para po sa maayos na pamimigay po nito mga produkto na ito para sa kanila. Sa community pantry na ito ay umabot naman po sa 31,000 pesos yung mga donations na nalikom natin, at lahat po yun ay nai-account. Again, nai-report po yun sa lahat ng mga donors na nagbigay ng pera. So napakaraming iba't ibang paraan dyan na pwede tayong tumulong. Hanggat nasa puso natin ito, pwede natin itong isagawa at walang makapipigil sa atin kung gusto talaga natin makatulong sa ating kapwa. Ang susunod naman ng mga charity activities na ginawa ko after ng community pantry ay ang pamimigay ulit ng tsinelas. So dumating yung 2022, Pasko or December ng 2022. So naging medyo mas maluwag-luwag na yung galawan natin noon. Nakakalabas na yung mga tao. So kami allowed na rin kami na lumabas para mamigay ng tsinelas. So ang nag-gather ko noon na halaga ay sapat para sa 528 na pares ng tsinelas sa Paskong yun, no? So kung maalala nyo, 2018, 32 pairs lang ang napamigay ko. Noong 2019, umabot ng 280 pairs. Pero noong 2022, naging 528 na siya. So lagi siyang nadodoble. So meron din po yung YouTube vlog na naka-upload sa aking channel. Kung gusto nyo pong balikan, pwede nyo pong tingnan sa listahan ng aking mga YouTube videos at makikita nyo po yan. And then, noong sumunod na taong 2023, sa buwan pa rin ng Desyembre, during Christmas season ito. So, hindi na lamang siya 528, umabot na po ng mahigit 1,500 pairs ng tsinelas ang aming naipamigay. Galing pa rin yan sa donasyon ng iba't ibang mga tao or mga kaibigan. Kasama na po dyan si Pugong Biyahero na nagbibigay po ng napakalaking halaga para makabili ng daang-daang tsinelas para po sa mga street dwellers ng Pasay. Pero this time naman, ito po ay ginanap namin hindi na lamang sa Pasay, pati na po sa City of Manila, kung saan nagulat kami na napakarami palang tao doon na nangangailangan din ng tsinelas, no? So particularly sa Rojas Boulevard, kung saan maraming nakatirang street dwellers o yung mga homeless po natin na kababayan, no? Mga wala silang sapin sa paa at talaga naman pong kalunos-lunos yung estado ng kanilang mga paa, napakadumi po at yung iba ay mga nasusugatan talaga. So talagang napakagandang bagay na ipamigay ng mga tsinelas para sa kanila. Noong 2024 naman, ito naman pong picture na ito ay related po yan sa mga tsinelas na pinamigay din po namin. Pero hindi po ako yung actual na namigay, kundi yung kapatid ko po na si Doktora Flora Del Sales na namigay po ng tsinelas sa probinsya po namin yan. So mga elementary students po yan sa aming baryo o sa aming barangay kung saan kami rin nag-aaral na magkakapatid, no? Alam nyo, ito pong mga tsinelas na ito ay hindi po ito mamahalin. Napakamurang halaga lamang po nito namin nabibili, pero mas mura po talaga kung wholesale. So mas marami kaming bilhin, mas mura namin siya makukuha at nagbibigay pa nga ng bonus yung owners. Kaya ang dami namin nakukuha, no? Pero syempre, sa Divisoria yon kasi napakaraming tinda doon, bultuhan talaga or wholesale. Pero pag bumili ka na sa ibang maliliit na store, mas mahal na po siya. And finally, nitong taon na ito, namigay rin po ako ng tsinelas, pero this time sa Pulilio Island, Quezon Province naman. Kasi meron po ako dong contact, may connection po ako doon sa isa sa mga government official doon na ipamigay itong mga tsinelas na to sa mga atleta naman. Kung hindi nyo po natatanong, dati rin po akong atleta nung kapayatan ko po. Ako po ay isang dating dragon boat athlete. Sumasali po ako sa mga local and international dragon boat racing competition. So naisip ko po na bakit hindi sila naman ang bigyan. Nangangailangan din sila, no? Hindi naman palaging dapat sa Manila na lang or sa Pasay na kinasanayan. Bakit pwede rin naman doon, di ba? So ang pagtulong naman, wala naman po yung lugar na pinipili. Kaya namigay po ako doon ng around 400 pairs of tsinelas. Again, nilikom ko po yung mga halaga at meron po mga tumutulong sa akin, mga kapwa-athlete ko na merong extra money, no? Meron mga negosyo na kumikita kaya nagbibigay din po sila ng pera para sa cost na ito sa pamimigay ng tsinelas. Ayan, at yan po ang aking naging charity journey sa nakaraang 10 taon. At kagaya po na aking nasabi, hindi ko na po sinama yung mga iba pang maliliit na sinasalihan or pinapangunahan ko na charity activities. At lalo na yung mga naganap before 2015. So, hindi na po magkakasya yung video natin kung isasama ko pa yan. Hayaan nyo, dahil hindi pa po ito ang huli, napakarami pa po natin pagsasama ang mga charity activities. At nawa po ay maging magkaakiba tayo. Lagi nyo po pinapanood sana ang JRTV para makatulong din po kayo sa pamamagitan po ng panonood ninyo at hindi pag-skip ng mga advertisements. Yan po yung mga nakapagbigay sa amin ng more motivation at ng more resources para makapagbigay pa po ng ibang tulong sa kapwa sa aming mga iba't ibang mission.
Sa atin pong next video, ibibigyan ko pa kayo ng mas maraming informasyon tungkol sa misyon na ating niluluto or sa misyon na ating gagawin sa San Roque, sa Northern Samar. Pero bago po ako magpaalam, ay gusto ko munang batiin ang mga sumusunod nating taga-subaybay. Si Mr. or Miss Jaja Labadan, Ma'am Estrelita Reynon, Miss Josie Estreza, Ma'am Chona Navarro, Miss Jean Bernales. Hello, Ma'am Jean. God bless. Keep safe sa travel mo. Si Ma'am Angie Inson, si Ma'am Minda, si Tita Minda pala to, Tita Minda Blackhinger from Germany, si Miss Marie Chris Balmero, that's my hometown Cebu. Uy, taga Cebu pala si Ma'am Marie Chris. Hello po, maayo adlaw po sa inyo, ma'am. Si Miss Vanji Cabrera, si Miss Josie Estrera from Abu Dhabi, pa-shoutout daw. Shoutout po sa inyo lahat dyan sa Abu Dhabi at sa UAE. Si Miss Bain Hal Jahri, pa-shoutout po from Qatar. Hello po sa inyo dyan. Si Mr. Blake General, si Ma'am Marie Chris Balmelero, lagi po ako nagkakamali sa pronunciation. Amping Kanunay, Sir JR, hello, maraming salamat po. Miss Kim Bulawit, Miss Hachiro Chayap from Central Japan, si Miss Glens De Leon, si Ma'am Lourdes Bayangos from Binyan, Laguna, Ma'am Janly Aquino, si Ma'am Crazy Love watching from Dubai, Ma'am Luna, shout out from Laguna, Sir Lenor Rojon, ingat dito sa Cebu. Uy, nandito ka, sir. Hello po sa inyo, maayo adlaw. Sir JR, blessed weekend po from Miss Praklin Ruth Kotina watching from Thailand. Sawadee ka po sa inyo dyan sa Thailand. Ma'am Marjorie Latap watching from Riyadh. Thank you and God bless. Maraming salamat po sa inyo pagsubaybay, Ma'am Marjorie. Shout out po Sir JR from Malaysia, from Ma'am Kian Mariano Lim Moe. Ma'am Ameliar, hello, pa-shoutout Sir JR, hello po. Miss Maribet 1837 from Tagasaksak, Danau City, Cebu, hello, na nag-work ngayon sa Oman. Maraming salamat po sa inyo pagsubaybay. Miss Josie Estrera Marlene Sundon from Brussels. Ma'am Nena Tanedo from Eastern Samar. Wow! Eastern Samar, tama-tama. Pupuntahan po natin ang Samar, pero sa Northern Samar. Mula po sa Kingdom of Saudi Arabia, we have Miss Fatty Lee. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. At Miss Bye-Bye Guyamin. Uy, si Mami Beth from Habay, Bacoor, Cavite. Yan. Angie Inson, hello po. Subscribe niyo po ako dito. Pinapanood ko po lagi ang lahat ng PB team. Wala po akong pinapalampas. Grabe, Ma'am Angie. Maraming salamat po sa inyo. Shout out from Spain. Hola, Miss Imelda Magno. Hello, Miss Amor Sahulga. Ma'am Kim Bulawit. Marunong ka pala magbisaya, Sir JR. Hindi po marunong na po ako bumate. Gamit po yung mga Bisaya phrases like maayong adlaw, pero hindi ko po alam talagang gamitin ang lengguwahe or ang dialekto ng Visayas sa ngayon or Cebuano. Turuan niyo po kaya ako, no? At lastly, si Ma'am Evelyn Mendoza, si Ezra, si Papa Boy, at ang kanyang kapatid na bago panganak na si Eli binabati from Kawit, Cavite. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Diyan ko na po tinatapos ang vlog natin for today. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. Don't forget to like, subscribe, and comment. Pakishare na rin po nitong ating mga uploads. At abangan nyo pa pong muli ang mga uploads ko dito sa JR TV at pati na rin ng mga upload ng buong PB team members. Maraming salamat!